Para naman sa ating consumer balita, nagiging sandigan na halos lahat ng tao ang mga medisina o gamot kapag nakakaramdam ng hindi maganda sa kanilang katawan. Ngunit laging tatandaan, hindi lahat ng mga ito ay may magandang epekto sa ating kalusugan. Muli mo kaming balitaan, Jackie Sai. Sa bawat taon at panahong nagdadaan, hindi maiiwasan ang pagkakasakit dala ng paiba-ibang klima, klase ng pamumuhay at polusyon sa kapaligiran. Kaya naman madalas uminom ng gamot upang malunasan ang karamdaman. Ngunit, ang ilang gamot ay nagiging sanhi ng panghihina sa matatanda. Isa na sa mga nakakaranas nito ay ang 94 years old na si Nelson Mandela na may paulit-ulit na lason sa loob pa lang ng ilang taon. Those bacteria are often much more aggressive. Often they are also resistant to antibiotics because over the years, elderly people will have had more exposure to antibiotics and have selected out resistant and stronger strains. Kaya naman nakisimpat siya ang karamihan ng mga taga South Africa at supporters ng first South African black former president na si Nelson Mandela sa patuloy na pakikipaglaban sa sakit na lung infection. Ito ay dahil kinikilala si Mandela sa pagtataguyod ng kapayapaan at patuloy na laban sa racial discrimination, kung kaya't nag-iwan ito ng marka sa puso at isipan ng mga tao. It's very emotional. I feel for my children it's very important for them to feel what an amazing man Madiba was. We believe that it's time for us to let him go. We're just keeping our hope that it's going to be okay. Paalala sa publiko na ingatan ang kalusugan lalo na sa mga nakakatanda. Ang gamot ay hindi laging solusyon sa paggaling. The best decision is made in partnership between patient and doctor. The doctor is ethically obligated at some point, if that point is reached, to indicate when treatment may be futile. Kaya huwag patagalin ang karamdaman. Magpatingin sa doktor upang maiwasan ang paglala nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Sai.